Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang itatopic ko po ngayon sa inyo, sa video ko, is yung 5 simpleng bagay na ginagawa ko para malampasan ang aking panic attack sa gabi. Kung babalikan ko yung kasagsagan ng aking panic attack, lalo na every night siyang umaatake sa kalagitnaan ng aking pagtulog talaga, magigising na lang ako na nagpapalpitate, nanginginig sa sobrang lamig, na hindi mo maintindihan, tapos sobrang init na mararamdaman mo, tapos yung intrusive thoughts, yun talaga ang pinaka mahirap. Those intrusive negative thoughts plus may panic attack ka, it seems like it's just eating me alive every time na umaatake yung aking panic attack sa gabi. And so gusto kong ibahagi yung 5 simpleng bagay na ginagawa ko para malampasan ang nocturnal panic attack. So well guys, disclaimer lang po, hindi ibig sabihin na itong coping mechanism na nakatulong sa akin is makakatulong sa inyo. Sana hindi po mag-ano ng expectation. Kasi, syempre, pag malaki yung expectation mo kasi sasabihin mo na, oh, kasi si Joanne, nag-work sa kanya, so she recovered. Pero hindi po ibig sabihin na nag-work sa akin is magwo-work din sa inyo. I hope na mag-work sa inyo kasi syempre, this is a very simple and affordable siya. It's validated also kasi sa isang taong naka-recover, sa isang taong nakaranas ng panic attack. So number 1, yung coping mechanism ko na ginawa ko talaga nung kasagsagan ng aking panic attack every night. That is disorder kasi every night talaga siya at nakaka-bother na siya sa akin pang araw-araw is yung nakikinig ako sa isang kumbaga inspirational podcast. Kumbaga dito kasi sa YouTube may mga famous podcaster na nagshi-share sila ng kanilang mga experience, nagbibigay din sila ng mga motivation, ng mga words na nakakapagbigay sa iyo din ng motivation. Isang bagay na kahit papaano ay mabibigay sa akin ng pag-asa na baka bukas ay hindi na masyadong masama yung atake niya or hindi ko na siya maramdaman yung atake. Kaya nagsisimula akong makinig sa isang mga inspirational podcast at kahit papaano ay nakakatulong ang paggawa nito na maibsan yung aking stress at yung takot na nararamdaman na baka bumalik pa uli siya. So kasi syempre guys, kapag nakakaramdam ka ng panic attack, kapag nakakaramdam ka sa sarili mo na hindi maganda, natatakot ka na mangyari ulit. So something like that. So you trying kumbaga you trying to prevent it. And then pinapakalma kasi ako nito. Like for example, may mga podcaster or may mga like let's say podcaster na nag-i-invite sila ng mga psychiatrist, mga psychologist, very famous, and then they write books, so they share also their experience about sa kanilang sarili din or sa kanilang mga pasyente na i-encounter. So kaya kung sa palagay mo ay nagsisimula ng lumabas ang lahat ng iyong iniisip na pag-aalala, sinusubukan kong kumbaga makinig sa isang podcast. And also sinusubukan ko na nakakapagbigay sa akin nakakapagbigay sa akin ng motivation, nakakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Like for example kasi, yung yung pinaka-importante talaga na kasiyahan na hindi mo malilimutan is yung mga memories mo, yung kabataan mo na may mga memories ka talaga na maganda kasi hindi naman lahat is negative or masamang mga karanasan ang nangyari sa'yo. May mga positive at magandang karanasan ka naman na naranasan nung bata ka pa, right? Kasi tayo, pag nakakaranas tayo ng mga negative, ng mga masama sa ating buhay,
nagfo-focus na lang tayo doon sa negative. Hindi natin kumbaga iniisip din na may mga maganda ding nangyari sa atin nung kabataan. So back kapag ako ay nakikinig sa mga music or nakikinig ako sa isang podcast at na kumbaga it's recall back yung mga nagdaan sa akin. So it makes me more motivated, it makes me more the happiness, and doon na nagkakaroon ako ng mga positive na mga ng mga feelings, and instead yung negative it replaced to positive kumbaga energy na pumapasok. So, ganun talaga dapat number one talaga is makinig sa isang inspirational podcast or inspirational na you admire someone na nakasurvive nitong panic disorder, itong mental health, na papaano niya nagawa. Kasi may mga tao talaga na they gives you validation na kung kaya nila is kaya mo rin. But it doesn't mean kung ano yung coping mechanism na ginawa nila sa kanilang sarili is maaano mo rin, ma-attach. No, hindi po ganun. So, it's just like they give you some example kung papaano, and the rest you have to discover it by yourself. Kasi pag galing sa'yo yung coping mechanism na ginawa mo, and if ever na bumalik yan, yung panic attack or anxiety or stress man yan, alam mo na kung papaano mo siya ibabalance. Alam mo na itatatak mo sa yung sarili na, okay, it's panic attack. So, nangyayari na naman yung panic attack ko. So, I have to step back na, okay, this is a panic attack. Hindi tayo nasa danger. Wala dapat ikabahala kasi nandito tayo sa bed, natutulog tayo. So, we have to go back kasi bukas may trabaho pa tayo. So, something like that. Dapat maging mahinahon ka, dapat makinig ka sa sarili mo, sa loob-looban mo, kausapin mo through your mind na you have to connect, instead na you want to gusto mong humiwalay pero hindi mo talaga yun matatanggal. Kasi guys, sa mga taong may mga anxiety or panic attack or may mga stress, ang gusto kasi nila is gusto nilang humiwalay agad sa kanilang sarili mismo, sa kanilang panic attack. Hindi nila iniisip to reconnect. So yun ang pinaka-importante. That's why I explain here in my video kung papaano ka magiging connect sa iyong sarili muli. So instead na gusto mong humiwalay because you try to protest that, you try to stop it there kasi hindi mo nga alam kung ano yung nangyayari sa sarili mo. So imbis na ganun yung ginagawa mo, it makes you more slaves to your own anxiety. Kasi yung anxiety mo, akala mo kasi yung anxiety mo is yung kalaban mo. So yung anxiety mo naman, yung reaction niya is parang kalaban ka rin. So it turns you down. So yun ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng panic attack or anxiety. So sa mga taong mayroon nakakaranas ng panic attack or anxiety or stress, maiintindihan po ninyo yung gusto kong ipunto dito. So, number 1 pa lang po ito sa aking ibabahagi sa aking ginawa na aking coping mechanism. So, disclaimer lang, hindi ibig sabihin na it will helps to you also itong mga ginawa ko. So, ito pa lang, isa pa lang yung nakikinig ako sa isang inspirational podcast. Kasi mayroon po akong hinahangaang isang psychiatrist na he is a very famous and he have a book. I have also a book. I bought a book na yung sinulat niya. So it was a very, very big inspiration to me. That's why I keep on going. That's why I keep on sharing. Kasi gusto kong i-share sa mga tao din kung ano yung kanilang mga nararamdaman din about their emotion. Kasi some other people, they really need validation na
may makakaintindi sa kanilang mga nararanasan or nararamdaman na it is normal na walang mali sa kanila. Walang may mali sa inyo. That is normal. That is part of being human dito sa mundo. Ang atin lang dapat alamin is dapat maging connect muli tayo sa ating sarili. Wag tayong magiging tawag nito, wag tayong magiging hard sa ating self kasi tayo pa rin ang magkakaroon ng problema sa bandang huli. So, stay tuned for my second video sa aking ibabahagi. So, thank you.